Araling Panlipunan 4, Quarter 4, Week 4. Matatag, Curriculum. Para sa nilalaman, karapatang sibil at mga kaakibat na tungkulin. Balik-aral. Panoorin natin ang music video na Bawat Bata ng Apo Hiking Society. Sagutan ang mga tanong. Ano ang diwa na nais ipaunawa ng awit? Tama, nais iparating ng awit na ang bawat bata ay may karapatan sa masaya, ligtas at makatarungang buhay. Batay sa awit, ano ang mga karapatan ng isang bata? Mahusay. May karapatan ang bawat bata sa edukasyon, proteksyon, kaligayahan at pagkakaroon ng pamilya na nagmamahal sa kanila. Paano dapat pangalagaan ang karapatan ng bawat bata? Tama. Dapat bigyan ng tamang pag-aaruga, pagkakataon at proteksyon ang mga bata upang mapangalagaan ang kanilang mga karapatan. Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, kwento mo yan eh. Panuto, pag-ugnayin ang mga larawan upang makabuo ng kwento. Narito ang una at pangalawang larawan. Narito ang maaaring maging kasagutan. Ang mga magulang ay may karapatan at tungkulin na alagaan at protektahan ang kanilang anak. Sa pangalawang larawan naman, ang mga bata ay may karapatan na magpahayag ng kanilang opinyon at makilahok sa mga rally. Para sa ikatlo at ikaapat na larawan, ang bawat bata ay may karapatan sa isang masaya at buo na pamilya. Ang mga bata ay may karapatan sa edukasyon upang matutunan nila ang mga bagay na makakatulong sa kanilang buhay. Para sa buod ng kwento, ang mga bata ay may karapatan sa pamilya, edukasyon, kaligtasan at pagpapahayag ng kanilang opinyon. Para sa paghawan ng bokabularyo, mula sa salitang mamamayan, karapatang sibil at tungkulin ay bumuo ng iba pang salita mula rito. Unang salita, mamamayan. Pangalawa, karapatang sibil. At tungkulin. Narito ang mga gabay na tanong. Ano ang inyong napansin sa mga salita na nabuo mula sa ating paksa? Ano ang kahulugan ng mga salitang nabuo? May mga salita ba na magkakaugnay? Ating laruin ang pass the ball. Panuto, may bola na kailangang ipasa ng buong klase habang may background music. Kung kanino mapatapat ang bola pagtigil ng tugtog ay kailangan sagutin ang tanong. Kung sakali na hindi maibigay ang tamang sagot ay kailangan gawin ng mag-aaral ang dare. Unang tanong, ito ay mga karapatang nakapaloob sa Saligang Batas ng Pilipinas na maaaring baguhin, dagdagan o tanggalin sa pamamagitan ng pagsusog dito. Tama, ito ay constitutional rights. Pangalawa, nakasaad dito ang kalipunan ng mga karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Mahusay, Artikulo 3, Section 1 to 22. Alin sa mga sumusunod ang maituturing na karapatang obsolete? A. Karapatang mabuhay. B. Karapatan sa buhay pribado. C. Karapatang gumalaw ng malaya.
Tama! Ang tamang sagot ay A. Karapatang mabuhay. Kategorya ng karapatan na kinabibilangan ng karapatang bumoto. Mahusay, karapatang sibil. Isa-isahin ang mga uri ng karapatan. Likas sa bawat tao o natural, ayon sa batas o konstitusyonal at ayon sa nilikhang batas o statutory. Wordle, panuto, magbibigay ang guro ng salita na nakalagay sa mga kahon na may iba't ibang kulay. Green, pag nakalagay sa green na kahon, ibig sabihin tama ang ayos ng titik. Orange, pag nakalagay sa orange na kahon, ibig sabihin ay kasama ang titik sa salitang hinahanap ngunit hindi tama ang posisyon nito. Sa gray naman, pag nakalagay sa gray na kahon ay hindi kasama ang titik sa salitang hinahanap. Tanong, ano ang ibig sabihin ng karapatang sibil? Karapatang sibil at mga kaakibat na tungkulin. Karapatang sibil. Ang mga karapatang sibil ay tungkol sa pagtatamasa ng mga mamamayan ng kapayapaan at kaligayahan sa buhay. Kasama rito ang sumusunod. Karapatang mabuhay, karapatang magsalita at ipahayag ang sarili. Karapatang magkaroon ng tirahan at ari-arian. Karapatang hindi mabilanggo dahil sa pagkakautang. Karapatan laban sa sapilitang paglilingkod. Karapatan sa pantay na proteksyon sa batas. Karapatan sa di makatuwirang pagdakip at paghalughog. Karapatan sa mabilis na paglilitis. Para sa pinatnubayang pagsasanay, subukan mo. Tukuyin kung karapatang sibil ang inilalarawan ng mga pahayag. Isulat ang bet kung karapatang sibil at eme kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno o notebook. Una, magsalita at ipahayag ang sarili. Pangalawa, makaboto at maiboto sa halalan. Pangatlo, karapatang mabuhay. Panglima, pumili ng relihiyon. Pang-anim, magkaroon ng tirahan at ari-arian. Pang-pito, gumanap ng tungkuling pampubliko. Magkaroon ng mabilis na paglilitis, magpetisyon, at proteksyon laban sa sapilitang paglilingkod. Narito ang mga tamang sagot. Everybody Sing. Panuto, gumawa ng isang jingle na may mensahe ukol sa karapatang pantao. Gamitin ang rubric bilang pamantayan sa pagmamarka. Narito ang mga pamantayan: kaangkupan, mensahe, focus. Dumako na tayo sa kaugnay na paksa bilang 2. Ang mga karapatang sibil at tungkulin ng isang mamamayan. Snap, clap, boom. Kailangang humanap ng partner ang bawat mag-aaral. Sa hudyat ng guro ay kanilang gagawin ang snap, clap at kung boom ay mag-uunahan silang kuhanin ang task card na nasa kanilang harapan. Kung sino ang makakuha ng task card ang may pagkakataon na sagutin ang tanong at magkaroon ng karagdagang puntos para sa quiz sa katapusan ng talakayan. Graphics connection. Panuto, suriin ang mga karapatan na ipinapakita sa graphics at sabihin kung ano ang kaakibat na tungkulin ng mga ito. Una, kalayaan na magsalita at magtipon-tipon. Pangalawa, karapatan sa malinis na kapaligiran. Pangatlo, karapatan na maglaro at maglibang.
Pang-apat, karapatan na pumili ng relihiyon. Pang-lima, karapatan na mag-aral. Para sa pinatubayang pagsasanay, basahin ang Hanay A ukol sa mga tungkulin at piliin ang kaakibat na karapatan sa Hanay B. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o notebook. Hanay A, tungkulin. Magtrabaho upang kumita para sa pangangailangan. Pangalawa, gampanan ng buong tapat at husay ang napiling propesyon upang umunlad ang buhay. Sa Hanay B, karapatan: A. Malayang makapaglibang. B. Bumoto sa ayon sa tamang gulang. C. Pumili ng sariling relihiyon. D. Magkaroon ng ari-arian. E. Malayang pagpapahayag. G. Pumili ng propesyon o hanap buhay. H. Magkaroon ng sapat na kita at kabuhayan. Pangatlo, maging mabuti at mapanagutang kasapi. Pang-apat, magpahayag ng katotohanan. Pang-lima, mapangalagaan ang mga pribadong ari-arian. Pang-anim, igalang ang pananampalataya ng iba. Pang-pito, ihalal ang mga taong may kakayahan, talino at karanasan sa posisyon sa pamahalaan. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang H, pangalawa G, pangatlo F, pang-apat E, pang-lima D, pang-anim C, at pang-pito ay B. Para sa paglalapat at pag-uugnay, sumulat ng isang journal kung paano natin mapangangalagaan mapangangalagaan ang ating mga karapatan. Gamitin ang rubric bilang pamantayan sa pagmamarka. Narito ang mga pamantayan: kaangkupan, mensahe, focus. Basahin at pagnilayan, sagutin ang mga gabay na tanong. Para po sa lahat. Ang pantay-pantay na respeto, dignidad, kalayaan at karapatan. Naniniwala ka ba na ang lahat ng tao, anuman ang lahi, kulay ng balat, kasarian ay pantay sa karapatan? Bakit oo o bakit hindi? Bilang isang bata, may pagkakataon ba na pakiramdam mo ay hindi kinilala ang iyong karapatan? Magbigay ka ng isang karapatan mo bilang bata at ang kaakibat nitong tungkulin. Para sa pagninilay at pagkatuto, writing roulette. Ang bawat isang mag-aaral ay susundan ang prompt sa inihandang kartolina ng guro. Ipapasa nila ito sa kanilang katabi upang matapos at mabuo ang kaisipan. Ang karapatan ay patlang. Bawat isang mamamayan ay may tungkulin na patlang. Kaya dapat patlang. Piliin ang angkop na tungkulin ng mamamayan na inilalarawan sa bawat pahayag sa pamamagitan ng pagguhit sa katumbas na emoji. Isulat ang sagot sa inyong Aralpan notebook. Pagmamahal sa bayan, pagsunod sa batas, pagtatanggol sa bansa, paggalang sa karapatan ng iba, pakikipagtulungan sa pamahalaan. Unang bilang, masigasig na nakikilahok si Alex sa cleanup drive ng kanilang barangay. Pangalawa, tumatayo at inaawit ni Juliana ang lupang hinirang kahit na siya ay nasa loob ng sinihan. Pangatlo, maingat si Aidan sa pagkikitungo sa lahat ng tao na kanyang nakakasalamuha. Pang-apat, nagbabayad ng tamang buwis si Percival. Pang-lima, sinusuportahan ni Leonor ang mga programa ng pamahalaan,
lalo higit kung ito ay tungkol sa mga kababaihan at bata. Narito ang mga tamang sagot. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto, mali naman kung hindi. Unang bilang, ang pagkakaroon ng karapatan mabuhay ay mahalaga upang makamit ang kapayapaan at kaligayahan sa buhay. Pangalawa, ang isang tao ay maaaring mabilanggo dahil lamang sa pagkakautang. Pangatlo, ang bawat tao ay may karapatang magkaroon ng maayos na tirahan at ari-arian. Pang-apat, ang batas ay dapat magbigay ng pantay na proteksyon sa lahat ng tao, anuman ang kanilang estado sa buhay. Panglima, ang karapatan laban sa hindi makatwirang, pagdakip at paghahalughog ay tumutulong upang panatilihin ang kapayapaan at kalayaan ng bawat isa. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang, tama. Pangalawa, mali. Pangatlo, tama. Pang-apat, tama. Panglima, tama.